Great singing. And again, ay ako po'y naniniwala na patuloy tayong pagpapalain ng Panginoon sa ating Sunday School lesson. And we will continue with our magtutuloy-tuloy po tayo sa ating pong pag-aaral patungkol sa simula ng ating mahal na pastor about worship. Sound check. Nag-iiba-iba yung mga speakers natin dito, sirs. Pakiayos na lang. Alright? So again, katulad ng sinasabi ko po mga kapatid, ay we will continue our lesson na sinimulan ng ating mahal na pastor when it comes to worship. And it's because if there is something na talagang makakatulong at talagang ikakalago, makakatulong sa paglago po natin, ay wala pong iba kundi yung maunawaan natin ang tamang pamamaraan ng worship. Amen. Amen. Alright, let's continue opening our Bibles. Halagang ayaw ng Diablo nung mayroon tayong matutunan about proper worship. Alright, Book of Malachi. Alright, in the Book of Malachi chapter 1. Yan, nawala na siya, tuluyan. Malachi chapter 1, and we'll read verses 6 to 8. And I believe that this will be a great lesson for us. So, ay sa nakadakda nating oras, we are on time and we will still follow our time schedule. And I believe that this will be a great blessing to us. Malachi chapter 1, verses 6 to 8. Malachi chapter 1, verses 6 to 8. And babasahin ko po yan is follow me with your eyes. And prayerfully, God will help us at the sound system. All right? Are you there? Amen. All right, verse number 6. A son honoreth his father, and a servant his master. If then I be a father, where is mine honor? All right? And if I be a master, where is my fear? Saith the Lord of hosts unto you, O priests that despise my name. And ye say, wherein have we despised thy name? Verse 7, ye offer polluted bread upon mine altar. And ye say, wherein have we polluted thee? In that ye say, the table of the Lord is contemptible. Verse 8, and ye offer the blind for the sacrifice, and if ye offer the blind for sacrifice, is it not evil? And if ye offer the lame and sick, is it not evil? Offer it now unto thy governor. Will he be pleased with thee, or accept thy person? Saith the Lord of hosts. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, please continue to bless us, O God, with the wisdom, knowledge, and understanding. And we cannot understand this by our own, O God. Please continue to empower us, O God, at gamitin niyo po, Panginoon, ang bawat isa po sa amin, o bigyan niyo po ang bawat isa po sa amin, Panginoon, ng kasiyahan na patuloy na lumago, Panginoon, sa bahagi po ito ng aming pamumuhay bilang Kristiyano. Nawa, Panginoon, patuloy niyo pong gamitin ang aming pong pag-aaralan para patuloy na aming masiyasat at makilala ang totoong kondisyon po namin ngayon bilang isang anak po ninyo at miyembro ng inyong pong iglesia. Muli, O Diyos, maraming salamat sa at kami po ay dinala niyo po ngayong umaga sa loob ng inyong bahay-sambahan. Please, O God, please intervene with the problems that we're having right now sa aming pong sound system, O God, at patuloy niyo pong gamitin ng mga staff, Panginoon, para patuloy po nilang mailagay sa kaayusan, Panginoon, at hindi po ito makaapekto sa aming pong pananambahan. Once again, all the glory belongs to you, O God. In Jesus' name we pray. Amen. All right. So, again, mga kapatid, we're going to continue. We're going to continue with our lesson about the worship, mga kapatid. And if there is something na kailangan po nating kalaguan as far as our Christian life is concerned, it's none other than worship. Amen. Do you believe that? Amen. Alam niyo po, lalong-lalo na sa panahon po ngayon na marami nag-uusbungan ng mga iba't ibang klase ng pananampalataya, iba't ibang sekta ng pananampalataya, ay talagang ang tao ay malilito na sa tamang pagpa-practice ng worship sa Diyos. Do you believe that? Amen. Nakakalungkot man pong isipin, pero yan po ang realidad na ginagamit ng Diablo. Dati talagang madali mo ma-discern kung sino ang tama at mali. You see? Nung hindi pa karamihan ngayon na medyo pwede na rin pagkakitaan, ang tinatawag nilang simbahan sa kanilang definisyon ay talagang dumami na, mga kapatid.
You see? So marami na nag-usbungan na hindi mo alam kung saan nanggaling ang kanilang authority just to proclaim that they are a church. Basta na lang na sila ay lumabas dyan na parang kabuti na lang. Bigla na lang may lalabas sa isang kanto na simbahan. Ganun na lang yung nangyayari mga kapatid eh. Kaya sabi ko nga po, it's very important, listen to this carefully brethren, it is really very important that we as members of the church, and we believe that we are in the right church. Amen. Amen. You see, and that we believe that we are in the right church, we ought to grow and learn more para maipakita natin sa kanila ang tamang worship sa Diyos. And brethren, there's no other right worship before God than biblical way of worship. Naalala niyo po mga kapatid, kung babalikan po ninyo yung pinag-aralan po natin ng nagturo po dito ang ating mahal na pastor. Binanggit ng ating mahal na pastor that one of the biggest issue that we have to pay attention when it comes to worship is that word disrespect. You see, that word disrespect, sabi ko nga po, ay madalas ko pong ginagamit ang salita po at ang terminology na ito, that most of the time, or there are times that we are passive on this kind of issue pagdating sa buhay natin bilang isang Kristiyano. You see, kaya nga ni-remind tayo ng ating mahal na pastor that when it comes to worship, kaya nawawalan kaya nagkakaroon ng disrespect because the only issue ay yung pagkakilala natin sa Diyos. Our acknowledgement to God. Because kung hindi natin kilala yung Diyos natin, hindi rin natin bibigyan ng nararapat na worship yung tinatawag nating Diyos. Is that clear, brethren? Amen. You see, the more you know God, the more you will respect God. And, mga kapatid, and the more na mga kapatid, yung ating pag-address, yung pag-address natin ng level ng reverence natin sa Diyos, yan yung isang bagay na hindi po natin pwedeng ibigay sa kahit na sino lamang. Mga kapatid, let me go back to the definition of the word worship. Alright? Para maunawaan po natin ito na maigi. When we talk about worship, listen to this. Worship is a homage rendered to God, which is, homage rendered to God, which it is sinful to render to any created being. Ay, ulitin ko po. I hope maliwanag po ito, no? Let me make this clear once again. Worship, medyo kung papansin nyo, nagba-iba-iba yung sound natin, no? Just bear with me and pray with me, brethren, na may balik ng Panginoon yan. Alright, now listen carefully. Worship is a homage rendered to God, which it is sinful to render to any created being. So pag yung worship mo sa Diyos, alright? Pag yung worship mo sa Diyos ay ipinarehas mo sa pag-worship mo, yung reverence, when we talk about worship, you can remember last Sunday, binanggit ng ating mahal na pastor na yung worship is all about our reverence to God. Now, if your reverence to God is the same way that is the same way of reverence na meron ka sa ibang tao, that's sin. Kasalanan, mga kapatid, yung worship mo sa Diyos na ipantay mo sa tao. To any created being. When we talk about worship to God, hindi po pwedeng ibigay yan sa sino man o anumang created na nilalang. It is definitely for the Creator only. Because kung yung worship po na yan ay ipinantay natin sa iba, listen to this, brethren, alam niyo po mangyayari? That is what we call idolatry. You see, naalala niyo po sinabi ng ating mahal na pastor dito, nakakalungkot pong isipin na yung worship po na ito, no, ay mas, nakakalungkot talaga po. Eh kung ang worship, sabi ko nga, mas binanggit pa ng ating mahal na pastor, pinapakinggan ko po ulit ito last night, nire-review ko po ulit habang I'll go down, bago kami mag-usap-usap, nila pastor kagabi, sabi ko nga, makaalala niyo, nung binanggit niya na, nakakalungkot nito, kung mas nire-revere pa natin, mas may reverence pa tayo sa mga possessions natin kaysa sa mismong Diyos.
You see, makikita kalungkot na yung mas may respeto pa tayo sa mga ipinagkaloob lang sa atin kaysa sa nagkaloob sa atin. Naalala niyo po, binigay pang illustration ng pastor natin, mas mahirap nito kung mas masaya ka pa, o mas nire-respeto pa ng tao ngayon, yung hayop kaysa sa Diyos. Let's make it clear. Mas nire-respeto pa ng Kristiyano yung hayop kaysa sa Diyos. The way a Christian today, listen to this, para hindi tayo maging biktima mga kapatid. The way a Christian today respects his pet is much better than he respects his God. Masakit minsan pakinggan, pero yun yung katotohanan. Tingnan niyo po, madali po nating malaman yan. Hindi lamang po yan sa mga iba pa nating possessions. Sabi ko nga po, pagka tayong Kristiyano ay naging materialistic, mas aalagaan mo pa yung mga bagay na nasa mundong ito kaysa yung relasyon mo sa Diyos. It always affects our relationship with God. O kanina, pinag-uusapan natin sa hayop. Kaya minsan, tinan nyo, ito yung nakakalungkot mga kapatid. Naway walang ganyan po sa ating pamilya, dito sa simbahan. Mahirap na ito kung mas marami ka ng ginastos sa aso mo kasi binigay mo sa sobre. Mas malaki na ang naigastos mo sa aso mo kaysa naging bahagi mo sa gawain ng Diyos. Medyo marami yata ako nasagasaan dun. Wala nang kumahul wala nang nag-amen. You see, kaya ko po sinasabi yan, it's because yung sinabi po sa atin ng mahal na pastor po natin, yan po ay very clear. Alam niyo po, Satan doesn't want us brethren to learn on this matter so that bubulagin niya talaga tayo ng bubulagin when it comes to worship. At pag hindi po tayo naging maingat mga kapatid, katulad po ng binanggit ko sa inyo kanina sa definition, yung ating worship to God will turn into idolatry. You see, magaling ang diablo. Mamaya, papakita ko rin po yan sa inyo mga kapatid. At as I said mga kapatid, ay nakakalungkot na talagang dahan-dahang ginagapang ng diablo ang Kristyanismo ngayon. You see, and when I talk about Christianity, brethren, we are in the house of God. We are in the church. We are talking about our church family, mga kapatid. You see, kaya ibinibigay sa atin ito ng Panginoon para mapangalagaan po mismo natin ang ating sariling pamilya. So that pag na-practice po natin ito sa ating sariling pamilya, maaari na po natin itong maibahagi sa iba. Amen! Mahirap naman tayong magbahagi sa iba na hindi natin na ipapractice sa mismo nating pamilya. Is that right? Amen? You see, kaya nga we have to learn and grow more on the proper biblical worship so that we can show others who are blinded by Satan with the world system ng pag-worship sa Diyos. O di po ba madalas po natin naririnig, ano po ang naging naimulat na worship sa Diyos ng ng ating tradisyon? Papasok ka lang sa simbahan, pagkatapos mong dumawa ng seremonya sa simbahan, lalabas ka na, sasabihin mong nagsimba ka na. Kaya nga po maraming hindi sanay sa tagal ng pananambahan natin, lalo na po para sa mga bisita po namin, ay hindi po kayo sanay sa tagal ng aming pong ng pananambahan. It's because nasanay tayo sa panandalian na walang laman. You see that? Kaya nga sabi po, makikita po natin, ano pong nangyayari? After entering the church, going back to the world, walang salita ng Diyos. The same practice, the same living. You see that? So saan po natin makikita? Ano po nagkaroon ng problema? It's their worship. Nandito mga kapatid, sa pinag-aaralan po natin, napakaliwanag ng tinuturo ng Biblia when it comes to worship. Dito po binanggit ko po sa inyo, it's the reverence to God. It's your respect. Worship shows our respect, our act of respect to God. Our act of showing the reverence rendered only to God. You see? Yan po ang worship mga kapatid. Now, dito sa binasa po natin, alright? Dito po sa binasa po natin, maliwanag po dito, yung sinabi po ng Biblia at pinapakita dito ng Biblia, kung ano ang mga ebidensya. Bibigyan ko lamang po kayo ngayon ng isa. Alright? Na nasa binasa po nating talata. Ano sa mga binasa po natin
ang maliwanag na ipinakikita ng Diyos in the light of God's Word na nagiging manifestation na ang kanilang worship, ang kanilang honor, ang kanilang respeto sa Diyos ay wala na sa ayos. Alright? Malakay chapter 1 verse 7. Balik po tayo. Malakay chapter 1 verse 7. Alright, sabi mo ng Bible, are you still following? Amen. Ye offer polluted bread upon mine altar. And ye say, wherein have we polluted thee? In that ye say, the table of the Lord is what? Contemptible. But kung pupunta po tayo sa pinakasimula ng talata po na ito, it is very clear na sinabi po ng Biblia, ye offer what? Come on, read it with me. Ye offer what? Polluted bread. Where? Maliwanag yung sinasabi ng Biblia. Ye offer polluted bread in mine altar. Mga kapatid, the thing here is this. When it comes to worship, isa sa mga areas ng buhay po natin bilang isang Kristiyano na pwede po nating siyasatin ang ating mga sarili is when it comes to offering. Tumahimik tayo bigla, no? Kanina, lakas, gising tayo lahat kanina. Ha? Alright, maunawaan nyo mga kapatid. Para medyo makahinga tayo ng konti, hindi natin pinag-uusapan lamang dito yung monetary value of offering. You see, marami tayong pwedeng may offer sa Diyos. You see, and going back, no? Let me just first define to you what do we mean here by offering. You see, makita po natin sa talata po na ito. May binanggit po na salitang offer na pag ating pong pinag-aralan yung salitang offer dito sa verse number 7, it means to present as an act of worship. You see? It means to present as an act of worship. That's why when we offer something to God, it is an act of worship. You see? Maliwanag po yan. Amen. Now, maliwanag dito po sa verse number 7 that when they offered the polluted bread, they offered the polluted bread in the altar of the Lord. Na pag sinabi natin polluted bread dito, it means it is defiled. It is stained. You see, it is stained by something na unholy before the Lord. So makikita po kasi natin mga kapatid, here's the thing about offering, brethren. Before, matagal na naibahagi ko na po yan dito sa Sunday School lesson. Ano po? Na makikita po natin dito mga kapatid that in the Old Testament, pakilakasan na lang ng konti, sirs, kung hindi na natin kasi medyo masakit sa throat. Thank you, sir. Alright, so makikita po natin mga kapatid na sa Old Testament times, offering plays a big part in the life of the Israelites kasi ito po yung napaka-importanting component ng kanilang paglapit sa Diyos. You see, when it comes to their way of access to God, offering is very important. You see, pag sila ay lalapit sa Panginoon, one of their practices, mga kapatid, they need to have an offering before God because, mga kapatid, hindi po nila pwedeng basta-basta gawin yung offering po na yan. Why? It's because of the reason that their offering has to be holy before the Lord. If you're going back to the book of Leviticus, mga kapatid, binanggit ko po dati yan when I teach about the synopsis of the books of the Bible dito po sa ating Sunday School lesson. Yung book of Leviticus is all about the holiness of God. It talks about the holiness of God. And in the book of Leviticus, makikita po natin dyan that even though it talks about the holiness of God, ipinakikita rin po dyan kung paanong ipinapapractice ng Israelites yung kanilang holiness by offering holy sacrifices to the Lord as their acts of worship. Kaya nga mga kapatid, makikita nyo po, tinan nyo po, babanggitin ko lamang po yung ilan sa mga offerings muna nandito. Like for example, they have what we call the burnt offering.
Para saan po yung burnt offering? It's for atonement and consecration. Meron din po silang meat offering that signifies thanksgiving. Meron din po silang peace offering that signifies their fellowship before God. Meron din silang tinatawag na sin offering signifying reconciliation. Alright? And also, meron po silang trespass offering signifying cleansing from guilt. So makikita nyo po mga kapatid, yung katumbas ng bawat offering po na yan, yan po ay napakabigat para sa mga Israelites. In other words, napaka-importante po sa kanila ito. If they want to have an access to God, they have to perform, they have to offer these offering as holy before the Lord. Para na sa ganon, maipapakita nila yung totoong reverence, totoong honor nila sa Diyos. You see? So this is what they are doing. Lahat po ito ay importante na maipractice nila as their proper worship before the Lord. Na makikita po natin sa Biblia mga kapatid, na pagdating po sa bagay po na ito, makikita po natin mga kapatid, in the Old Testament, marami pong record sa Old Testament times na marami po sa kanila na hindi nag-offer, nagbigay sa Diyos ng tamang offering. You see, imbis na mag-offer sila ng tama sa Panginoon, hindi nila na-practice yung tamang offering that affects their worship to God because it displays disrespect before God. Yan po yung sinasabi ng ating mahal na pastor, mga kapatid. Kaya nga po, akala ng maraming tao ngayon at mga taong nagpapakilalang Kristiyano ngayon, basta-basta lang mag-worship. Kala ng maraming tao ngayon, basta lang magsabi na may worship. Alam mo, sa church namin, may worship din kami. You see, alam mo sa church namin, meron din kaming praise and worship eh. Oh, parehas lang daw tayo, may praise and worship din. You see? So kung titingnan po natin, iba naman ang kanilang definition pagdating po sa bagay po na yan. Now, what the people didn't know today, pag hindi po natin naunawaan ang tamang pagpapractice ng worship sa Diyos, disrespect yung kababagsakan po ng ginagawa natin before God. And, mga kapatid, meron po yan sa Old Testament times. May kalakip po yan mga kapatid na hindi lamang, posibleng ni Pastor yan dito, hindi lamang basta-bastang pagpapalo, kundi curse mula sa Diyos. Ano po sabi ng Biblia? Bigyan ko po kayo ng isang ebidensya. Leviticus chapter 10. Open your Bibles. Leviticus chapter 10. Babasahin natin verse number 1 and verse number 2. Alright? Kung hindi nyo po masundan agad ng mabilisan dito po sa ating sa taas. Leviticus chapter 10 verse 1. And Nadab and Abihu, the sons of Aaron, took either of them his censer and put fire therein and put incense thereon and offered what? Strange fire before the Lord, which he what? Commanded them not. Hindi naman sa kanila pinagawa. Hindi naman sila ikinuman. Verse 2, and there went out fire from whom? From the Lord. And what? Devoured them. And they died before the Lord. Maliwanag yung sabi mo ng Biblia. You see, ang ipinapakita ko lamang po sa inyo dito, that during their time, mga kapatid, pinakikita ng maliwanag ng Biblia that your offering is your way of worship before me. Ipinakikita ng Diyos that when you offer, that's your act of worship before me. Kaya nga pag nilaro mo or hindi mo ginawa ng tama, yung pag-o-offer mo sa akin, I'll make sure you will know that you are wrong. You see, maliwanag yung sinasabi ng Biblia. Ano po yun nandito? Marami pa po tayo makikita. Going back to the New Testament, do you remember Ananias and Sapphira? The same thing. Both of them what? Died. Parehas mo silang kinuha ni Lord. You see,
Kaya makikita po natin dito mga kapatid, sa bagay po na ito, na dito sa, itong bagay po na ito, when it comes to worship, makikilala po natin ang gusto ang Diyos po dito eh. You see, tingnan niyo po mga kapatid, makikita din natin, kaya po dapat nating matutunan po itong worship po na ito para makilala natin lalo ang Diyos. Kaya tingnan niyo po, as we go on through this, magiging maliwanag sa isipan po natin ngayong umaga kung gaano kaseryoso ang Diyos pagdating sa worship. Kaya the more that we have to take it seriously when we know God more para maging tama yung pag-offer natin sa Diyos at maging tama yung practice of way of worship natin sa Diyos. Isa pa lamang ito mga kapatid, through offering pa lamang po ito. Kaya lang ito ang ibinigay ko po sa inyo para mas maunawaan natin how serious God is when it comes to worship. Para hindi natin mga kapatid makasanayan ang paglalaro ng worship sa Diyos, akala natin pag pumasok tayo sa loob akala na maraming Kristiyano, pag pumasok sila sa loob ng simbahan, that's already worship. Kaya nagkakaroon niya yun na parang nangyayari na lang is what? Nagpapa-attendance na lang tayo sa loob ng simbahan. You see, kaya nga pag wala si pastor, wala rin sa loob ng simbahan. That's why the worship was turned to idolatry. Bakit? It's not anymore God who is being worshipped, but it's already the personality behind the pulpit na nawo-worship. Which, brethren, kailanman hindi itinuro ng ating mahal na pastor na worshipin natin siya, kundi Diyos lamang. Hindi natin narinig yan sa pastor natin, mga kapatid. Na I'm telling you, brethren, kagabi lang, pinag-uusapan namin ng mga ushers and security. And maybe some of you already seen it in the social media na Baptist pastor ngayon ang pinagpipiestahan sa social media. Bakit? It's because of his way of worship before God. You see, bakit ko sinasabi yan, mga kapatid? Mga kapatid, kaya napaka-importante na seryosohin po natin ang bagay po na ito. Because maybe in another form of discipline, God will teach us how to do it. Pero sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, we are blessed because upon learning the proper way of worship, makikita po natin ang totoong kalagayan natin at higit sa lahat, makikilala natin lalo ang Diyos. Bakit? Tingnan niyo po, despite of our shortcomings or malpractices in worship, He is still gracious na nakaupo pa rin tayo sa loob ng simbahan na ito ngayong umaga. I know you know what I'm talking about. There are times in our life that we're guilty of improper worship before God. But yet, kilala natin ngayon siya. Nakilala natin ngayon na hindi pala ganun ako katapat pagdating sa worship sa Diyos. But yet, buti na lang, merciful ang Diyos. You see? So, nakikilala natin na nakikilala ang Diyos. So, makikita natin dito, mga kapatid, babalikan po natin yung Book of Malachi. Babalikan po natin yung Book of Malachi. Balik tayo sa verse number 6. Maliwanag po yung binanggit po dyan. A son honoreth his father, and a servant his master. If then I be a father, where is mine honor? If I be a master, where is my fear, saith the Lord of hosts unto you. Now, ano pong makikita po natin dito? In verse 6, makikita po natin dito that both honor and fear signifies reverence, which refers to worship that has to be rendered only before God. At makikita po natin na sa talata po na ito sa verse number 6, pinapaalalahanan po sila na pwede rin nating i-reflect sa ating mga sarili, mga kapatid, kung ano ang posisyon natin before God. Bakit? A son honoreth his father. Brethren, we have John 1:12. We are sons of God. He is our Father. Kaya nga pwede nating tingnan ito at gamitin ito sa ating mga sarili. Na tinatanong tayo ng Diyos, if then I be your Father, where is mine honor?
Fathers, we can relate on this. Amen? Sa atin ang mga tatay. You see, kung tayo nga nasasaktan tayo na walang honor sa atin yung ating mga anak, ay ilagay natin sa Diyos. Ibalik natin kay Lord. Ibalik natin sa Diyos. If He then be our Father, where is our honor to the Father? Ituloy natin mga kapatid. Sa atin lahat ito Sabi niya, and a servant, his master. If I be a master, where is my fear? Mga kapatid, we are the Lord's servant and He is our master. Kaya nga tinatawag natin siyang Panginoon because He is our master. And as His servant, where is our reverence? Nasa yung pagkatakot natin sa Diyos. That signifies our worship before Him. So makikita nyo mga kapatid, na on this standpoint, na titingnan po natin sa buhay po natin, makikita natin sa panahon natin ngayon, dito, they are offer polluted bread. In our times today, our form of offering can be monetary, can be anything else. It can be, doesn't only monetary, but it's about in general offering, mga kapatid. As I said a while ago, marami tayong pwedeng may offer sa Diyos. And the best offering that we can have that can reflect our worship is our life. Kung naalala nyo mga kapatid, pinag-usapan po natin dito last time, na pinag-aralan po natin dito about our giving, series of lesson about giving. Kaya hindi tayo makapagbigay sa Diyos because primarily, we cannot give ourselves to God. So the same thing, the best offering that can be our best act of worship is to offer ourselves. Brethren, ang napakaganda nito kung titingnan po natin at babalikan natin ang realidad. None of us are worthy to practice worship. Alam niyo po ba yun mga kapatid? Kung offering lang ang basihan, wala sa ating magiging qualified. Bakit? Our life is infected by sin. So how can you offer a stained, polluted bread before the Holy God? Nakuha niyo po mga kapatid? You see, kaya dito mauunawaan po natin, we're not qualified to worship. You see, we're not qualified to worship, but praise God, we have that one offering that perfected us para maging worthy tayo ng pag-worship sa Diyos. And that's none other than the Lord Jesus Christ. You see that? Kaya nga makikita po natin, gumawa na ang Diyos ang paraan You see? Dahil alam ng Diyos na darating at darating sa punto mga kapatid, that we cannot be worthy of worship. We are not worthy of even performing our worship before God. Hindi tayo karapat-dapat. Bakit? Makasalanan tayo. Ang dumi natin sa harap ng Diyos. You see, kung may magsabi man sa atin ngayong umaga, hindi naman. Siguro kayo. Yan na yung pinakauna mong dumi. You see? Na kaya ko po sinasabi yan mga kapatid. It's because para makita natin, worship is a serious matter, brethren. Pag pinag-usapan po natin yung worship sa Diyos, napaka-importante mapagtuunan po natin ito ng pansin at masiyasat natin yan siya. Kaya nga mga kapatid, tinan niyo po. Because of that one offering, the Lord Jesus Christ, we became worthy to worship the Lord. Now, here's the point, brethren. Ang kagandahan nito, nang tinanggap natin yung offering na yan, na open up yung pagpapala ng opportunity na makilala pa natin siya ng lubusan. Kaya mga kapatid, yung salvation natin, huwag tayo maging passive dyan. Because it is the gateway para makilala pa natin ang husto ng Diyos. Pero pag tinulog-tulugan natin yung salvation natin, mga kapatid, that's the very reason why we also have a problem in worship. And brethren, that's not a joke. It's not a play. It's not a game. Bakit? Pagka hindi po mabigat sa atin ang worship, if we don't really take worship seriously, baka passive ka lang sa kaligtasan mo. And that's the scariest part in the life of every Christian. Pag passive tayo sa kaligtasan natin, baka mamaya, traditional lang yung kaligtasan mo. Young people, baka akala mo, save ka kasi save yung magulang mo. Baka akala mo, save ka kasi may ministry ka.
Makakala natin, saved na tayo kasi nasa loob tayo ng Baptist Church. We have to take this seriously, brethren. Kasi babalik tayo lahat sa pundasyon. Babalik lahat ito sa Panginoon Jesucristo. Sabi ko nga sa inyo kanina, we're done here, brethren. It's a great blessing na makita natin muli ang ating mga sarili, ang totoo nating kalagayan sa pag-aaral natin ng series of lesson about worship. How's our worship before God? Ngayong umaga, nakaupo tayo sa loob ng auditorium. Lumabas, pumunta tayo dito. On our way here, nakaset ba yung isipan natin na once again, I'm going to enjoy this grand day of the Lord na makakapag-worship ako muli sa Panginoon. You see? Kaya nga sinasabi ito sa bawat isa sa atin, mga kapatid, because we have to check what are one of the important in the Bible na naipapractice din natin ngayon. Anong ebidensya na may proper worship ka sa Diyos? Gusto nating hanapin yan sa sarili natin? Check our offering. Check how we offer. How do we offer to God? I'm not just talking about the monetary value. No. Sa mismong buhay natin, your act of service to God is your act of worship before God. How do you serve the Master? How do we honor the Father? Tayo lang dalawa ng Diyos nakakaalam niyan ngayong umaga, mga kapatid. Kaya nga, again, inulit ko po para po sa bawat isa po sa atin, let's continue to grow more on our worship before God. Amen! Amen! I hope the message for this Sunday school lesson is clear. Let's all stand up, please. Let's pray, and then we will continue with our service. Heavenly Father, thank you once again, O God, for this great day that you have given to us. Salamat, Panginoon. At muli, pinagkalooban niyo po kami ng lesson that will continually help us to grow more, O God. Salamat, Panginoon, at kayo po ang Diyos namin. Salamat at patuloy po kayong nagpapakilala sa buhay po namin. Thank you, O God, that you put us in the right church, with the right word, and with the right altar, O God. Salamat, Panginoon, that through our pastor, ginagamit niyo po siya patuloy, Panginoon, para ipagkaloob sa amin ang kailangan po namin, para patuloy kaming maging malapit sa inyo, magkaroon ng tamang worship, Panginoon, so that other people around us will understand what is the right biblical worship. All the glory belongs to you, O God. Please continue to guide us for the rest of the service. In Jesus' name we pray. Amen. All right, remain standing, please. Are you still enjoying the service? Amen. Amen. Remain standing, please. Amen. Let's open our hymnals to page 118, Victory in Jesus. Page 118, Victory in Jesus. Amen. All the first stanza, ready to sing. I heard an old story, how Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood atoning. Then I repented of my sin and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sold me and bought me with His redeeming blood. He left me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Second stanza. I heard about His healing, of His cleansing power revealing, how He made the lame to walk again and caused blind to see. And then I cried, dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sold me and bought me with His redeeming blood. He left me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Last stanza.
heard about a mansion He has built for me in glory. And I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing and the old redemption story. And some sweet day I'll sing a song of victory. Amen. Oh, victory in Jesus, my Savior, forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing blood. Amen, amen, amen. Great song, amen. Please be seated. And now we will recognize our first-time visitors. And as of this time, we have a total of 86 first-time visitors. Alright, palakpakan po natin. Palakpakan po natin yung ating pong mga bisita. We have 86 in total of first-time visitors. Our goal is 200, brethren. And marami pa tayong kinakailangan, mga kapatid, na ilapit sa Panginoon at talagang trabahuin natin. Alam niyo naman, laging ang Pilipino masyado tayong naaapektuhan ng panahon, no? Lalo lang ngayon. Bagamat sabi nga ng ating mahal na pastor, dati ay talagang susuong sa eskwelahan ng mga bata, kahit maulan, kahit may baha. Marami po sa inyo mga nakakatanda na ang nakakaunawa na sinasabi ko, mga kapatid, ini-enjoy pa yung baha. Ngayon, na-enjoy naman yung baha. Kaso gusto lang na walang pasok. Yeah? Kaya natawa ko dun sa nakikita ko minsan sa kala mo, mag-check ng computer, kala mo, i-check nila yung pagpasa sa board exam. Yung pala, yung chine-check kung may pasok bukas o wala. Talaga ang Pilipino, kakaiba talaga Pero anyways, again, ay biyaya ng Panginoon. We still have 86 first-time visitors this morning. Palakpakan po natin. Para po sa aming mga bisita, if this is your first time to be with us, would you please stand up? Pakipatayo po natin. We have 41 from the adults, 27 from the young people, and 18 from the junior church. No? Sige po, patayuin po natin sila. Huwag po kayong mahiya. At kayo po ay mahalaga po sa amin. Kung ngayon lamang po kayo nakapunta, first time, unang beses pa lamang po kayo nakapunta, ay pakitayo nga po kayo. Amen. We have a visitor here sa ating pong balcony. May bisita ba tayo dyan? Wala? Wala tayo dito sa side na to. Wala. Alright, meron tayo dito sa extension. Amen, amen. Palakpakan po natin sila. Manatili po kayo nakatayo. At kami po ay nagpapasalamat sa Panginoon na pinaunlakan niyo po ang aming imbitasyon at naniniwala po kami na plano ng Diyos na magkasama-sama po tayo sa umaga po na ito. Dahil alam po namin na gusto rin po ng Diyos na matanggap niyo po ang pagpapala na mensahe na ipagkakaloob niyo po sa amin sa umaga po na ito. We are praying na hindi po itong una't uli ng pagkikita po natin, kundi simula ito ng inyong pakikipag-aralan sa amin ng salita ng Diyos. Alright? Again, palakpakan natin ating mga bisita. Amen, amen. And kami rin po ay tatayo para kayo po ay aming kamayan. Kamayan natin yung ating mga first time, no? Bago natin kamayan ang mga members, kamayan muna natin ang ating mga first time visitors. And let's shake hands with one another. Let's make them feel that they're welcome sa ating po simbahan. Alright, let's do it. Wecas family, hello sa inyo, Sir Dexter, Ma'am Riza, sa pamilya, hello po sa inyo. Fernandez family, hello, Sir Marvin, Ma'am Lim, amen. Sir Ian, amen, amen. Happy Lord's Day po sa inyo, and sino yun? Ma'am Belinda, hello po sa inyo, Ma'am Belinda. Walang tao, yun. And Sir Francis, magandang umaga po sa inyo dyan. Good to see you all again. Brother Daniel. Yes, Brother Daniel. Ma'am Lirna. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Lirna. Sa inyo pong station dyan. Magandang umaga. Sir Cesar de Ocampo. Magandang umaga, sir. Enjoy the service. Amen. Yeah, amen. Sir Carlan, hello po sa inyo.
Magandang umaga po. Amen. Nanay Gumamay, good morning. Amen. Nanay Lucy, Tatay Ray, good morning po sa inyo. Amen. Enjoy the service. Sister Pauline from Japan, magandang umaga sa iyo, Sister Pauline. Amen. And Sir Lamsel, good morning, Sir Lamsel. Amen. Tibayan family, Tibayan Station, good morning. Amen. Ma'am Kit, Milante family, magandang umaga po sa inyo. Amen. Brother Nini, magandang umaga sa inyo. Yes, Ma'am Sonia. Hello po sa inyo. Milante family. Yeah. Brother JR, good morning. Hello tayo dyan. Ortiz family, magandang umaga po, Ortiz family. Amen. Keep tuning in po, amen. Ma'am Jovelyn Gonzaga, hello po sa inyo, good morning. Sister Janet, magandang umaga po sa iyo, Sister Janet. Amen, amen. Lord Zano family, good morning. Amen, amen. And sa mga viewers natin sa Facebook Live, magandang umaga po sa inyo lahat as you wave your emoji hands. Amen. Keep tuning in. At sa mga nasa YouTube natin dyan, maraming salamat po. Keep tuning in sa mga nakasubaybay rin sa ating YouTube Live broadcast. And to our viewers nationwide and worldwide, happy Lord's Day, blessed Lord's Day to all of us. All right? Amen, amen, amen. All right, dahan-dahan na po tayo bumalik sa ating maupuan. Find your seats, and if you're already on your seats, please be seated. Makakaupo na po tayong lahat. All right. Mamaya na po ang abutan ng singilan. All right, makakaupo na po tayong lahat. And again, just for announcement, all right, I hope lahat tayo ay may upuan. Yung mga nasa likod ay nabibigyan natin ng maayos na upuan. And so that they'll be able to enjoy the service this morning. All right? So again, para po sa kalaman ng bawat sa po sa atin, ang ating pong mahal na pastor ay nandoon po ngayon kila Pastor Bernard. At siya po ay magsasalita doon para sa kanilang anniversary sa Christian Bible Baptist Church, Navy Base. At patuloy nating ipinalangin that God will give them a successful Sunday anniversary celebration. Ilapit natin sa Panginoon na patuloy silang ingatan ng Panginoon doon, and talagang kumikilos ang Diablo sa event ng ating pong ng ating simbahan, no? And even sa ating mga missions, kasi talagang makikita natin mga kapatid na of course ay may mga nasiraan tayo na sasakyan, and marami, pero still the blessing is that the work of the Lord will always prevail. Maliwanag yung sinasabi ng Biblia, even the gates of hell shall not prevail against the church. Kaya it's always a great blessing, brethren, na tuloy-tuloy pa rin ang gawain ng Panginoon. Panalangin natin na magkaroon sila ng maabot nila ang kanilang goal, and as we are praying as well to reach our goal. And ganun din po mga kapatid ay patuloy nating ilapit sa Panginoon na patuloy na ingatan nating mahal na pastor sa kanyang pagbalik dito, and he'll be with us. And kagabi nga nag-uusap kami, ay may pinag-uusapan na naman kami na kanya pong i-preach dito sa atin, at talagang excited siya, ibahagi po yan. And I believe that it will be a great blessing para sa bawat isang pusan. Alam niyo po, isa sa mga pagpapala na pinagkakaloob sa atin ng Diyos mga kapatid are the messages that we're receiving from our pulpit
brought to us by our pastor, mga kapatid, and even mga kapatid, kami na mga ginagamit po dito, we are always in check. At lahat ng mga binabanggit po natin dito, lahat po yan mga kapatid ay ayon sa ibinibigay ng wisdom ng Diyos sa ating mahal na pastor. And it's always a great blessing mga kapatid na up until this very time ay tayo ay pinapatibay ng Diyos spiritually at tinutulungan tayo maging matatag sa pananampalataya na ating pong pinaninindigan. Amen. Kaya let's not take it for granted, brethren. Being a member of our church, ay hindi po ito fraternity, hindi po ito brotherhood, hindi po ito, hindi ito mga club na nakikita po natin. No, this is the house of God. This is the church of the living God. Amen. You see, so therefore we have to make it sure, brethren, na we're really submitting ourselves to the Holy Spirit para patuloy tayong lumago spiritually. Amen. Kaya patuloy po natin ipanalangin mga kapatid. And of course, patuloy natin din ipanalangin natin gawain mamayang hapon. Tuloy-tuloy po mamaya, makakarinig po tayo ng mga testimonies coming from the evangelistic meeting po natin na ginanap doon sa Baguio, kila Pastor Bernard. You'll be hearing testimonies from them. And hindi naman po lahat. Pero of course, ay may ilan-ilan po na magbibigay ng testimony. But if you also want to share a testimony, kahit di po kayo pumunta doon, you're free to share a testimony po mamaya po hapon. So balik po tayo dito mamayang hapon ng alas 4. And it will always be a great service once again, brethren. Amen. Akalain niyo po mabilis. Second to the last Sunday na naman tayo mga kapatid. Ganyan kabilis ang September. Bagamat 5 ang Sunday natin ngayong September, nasa second to the last na tayo mga kapatid. You see? Isang bagyo pa, October na. Bagyo yung bilangan eh. So, ibig ko sabihin, mga kapatid, ay huwag natin ba itulutan na palapit ang pagtatapos ng panahon, ng taon, na hindi tayo lumalago sa Panginoon. Amen! Huwag natin ba itulutan yan sa Panginoon. Enjoy natin. We are blessed na meron tayong pamamaraan. We are filled with ways, with God's ways, para tayo patuloy na magkaroon ng maayos na relasyon sa Diyos. Alright? So again mga kapatid, ay enjoy natin service mamaya. And of course, meron pa rin po tayong virtual Sunday School mamaya. Sinesend naman po natin yung link. And let's continue to pray as well na sa ating pong mga programa, tuloy-tuloy po yan. Kung kita nyo rin, panalangin nyo rin po yung mga programs natin. Kita nyo naman, last Friday, na nandito na iba yung venue ng ating mga studio sa The Baptist Lodge. Hanggang sa team preparation, nandito po yan. You see, so kung makikita yung mga kapatid, talagang biyaya ng Panginoon ay nakabalik naman kahapon. So tomorrow Monday, tuloy-tuloy po tayo sa ating pong programa. And make sure that you always watch the programs, tune in with the programs, dahil patuloy po yan makakatulong sa ating po pamumuhay spiritual. Kaya biyaya ng Panginoon, hindi lamang po tayo every Sunday and Wednesday tumatanggap ng mensahe ng Diyos, kundi every day we're receiving the message of God. Amen! Amen! Amen, amen. And also, mga kapatid, let's continue to pray. Yung ating po project sa Ramos, tuloy-tuloy po yung ating The Baptist Lodge, tuloy-tuloy po yung ginagawang pagpapaganda doon. And of course, as we continually give and be a part of it, ay patuloy na mas may enjoy po natin yan this coming December. Amen! Amen. And let me just remind each one of us, yung tinanong po sa atin dito ng ating mahal na pastor, ano po? Yung pinaalala niya po sa atin dito that so that you can already fix your dates if you want to join us, na yung ating December 25, that's Wednesday, that we will hold our service doon po sa Ramos Tarlac. So, we will leave here by 24. So, that 25, nandun tayo. And, mga kapatid, inuulit ko po sa bawat isa po sa atin ay napakaganda mga kapatid na tayo po ay may mga programa sa mga nakatakdang araw po na yan para hindi tayo maagaw ng dyablo. Amen. At bagamat na hindi po yan sapilitan mga kapatid. Sabi nga ng ating mahal na pastor ay if you can come, you can come. But if you have plans for us, ang hindi nyo lang po kakalimutan, tuloy pa rin yung pananambahan. Amen. Amen. Alright. Kaya patuloy natin ipanalangin yan sa Panginoon. Marami pa tayong mga upcoming activities, no? Marami tayong tutuloy pa tayo sa marami pang upcoming activities na meron po ang ating simbahan para patuloy tayong maging active para sa Panginoon. Amen!
Are you glad that we're blessed with the church programs na meron po tayo? Amen. Amen, amen. Ngayon po mga kapatid, tawagin na po natin ang ating mga ushers and patuloy po na panalangin natin sa Panginoon ang bawat isa po sa atin. Tayo po ay gamitin pagdating po sa ating pagbibigay ng ating tithes and offerings and patuloy natin ilapit sa Panginoon ang bawat isa po sa atin ay pagpalain sa bagay po na ito. And as members of the church, let's not forget to give our tithes and offerings. Let's continue to give cheerfully before the Lord. Amen. 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 And also mga kapatid, para sa aming mga bisita, if this is your first time sa bagay po na ito, hindi po ito sapilitan, but if you want to be a part of the the ministry, pasasalamatan po namin yan sa Panginoon. Pero kung hindi po kayo makapagbibigay, hindi po kayo nagkakasala sa Diyos. Alright? So again, ay mga kapatid, let's continue to give cheerfully before the Lord. Amen. Pasalamatan po natin ang malilikom po natin sa umaga pong ito. Diyos Ama, maraming salamat po muli sa oras po na ito. Salamat Panginoon sa natapos po na Sunday School. Salamat Panginoon sa mga natutunan po namin. Panatilihin niyo po ito sa aming puso't isipan, O Diyos. At ngayon po, dadako po kami sa aming pagbibigay ng aming tithes, offering, and commitments. Dalangin po namin na patuloy niyo pong pagpalain ng makapagbibigay. At sa hindi makapagbibigay, O Diyos, ay patuloy niyo po silang bigyan ng pagkakitaan upang sa susunod na pagbibigay ay meron na po silang kabahagi. Muli patawad sa aming pagkukulang at pagkakasala. In Jesus' name, Amen. Amen.